Today, papakita ko sa inyo ang feeding routine ng aming 7 Siberian Huskies. Syempre, ihanda muna natin ang mga bowls nila, then saka kukunin ang mga dinefrost naming karne sa chiller. Bale, naka-raw food diet po sila, and ito yung brand na trusted namin pagdating sa pre-made raw meals. Kasi sure kaming malinis at balance ang pagkakagawa nila. Tsaka meron silang ganitong affordable variant na $1.95 per kilo. Total of 5.6 kilos kada araw na divided sa breakfast and dinner ang nakukonsumo nila. Yung dami ng pakain sa kanila ay nakadepende sa weight, age, activity level, and kung ano yung body goals namin for them. Kaya tinitimbang namin every meal kasi iba-iba yung food requirement ng bawat isa. Just to give you an idea, ito po yung portions nilang 7. Tapos, ilalagay na po natin yung mga additional ingredients and supplements, though optional naman ang mga ito kasi pwede namang as is na lang ipakain itong Sparta. Ako lang talaga to as an OA for mom. Syempre, ibibigay natin lahat in the hopes na hahaba yung kanilang mga buhay. Anyway, itong green na to ay spinach and broccoli na pine-prepare namin on a separate day. So, pinapakuluan, tapos ibi-blender, at inilalagay sa mga silicone mold na to, saka ilalagay sa freezer. Kung minsan, binibigyan din namin sila ng fruits like blueberries and apples pag medyo sumakses tayo. Ito namang puting cubes ay frozen din, naka-firm milk na may highest live probiotics compared sa ibang yogurt na very good naman for their gut health. Tapos, nilalagyan din namin sila ng kelp powder for iodine and healthy thyroid function. Tsaka salmon oil naman for their skin and coat. And lastly, for my senior dogs, meron silang additional supplement tablet para sa mga joints nila para laban na laban pa din ang mga yan sa takbuhan. Finally, natapos din at lagi yan silang inip na inip sa kakaintay dahil ang dami nga pong seremonyas bago sila makakain. Ewan ko ba, daig pa nga ako ng mga yan kasi yung mga kinakain ko hindi naman balance. Tsaka wala nga din akong kahit anong vitamins and supplements na tinitake. Hindi din ako nagpapa-check up kahit hirap na ako 2 weeks na may sakit. Ewan, anong klaseng budol kaya yung ginawa ng mga to? Parang gayuma na ata. Basta healthy lang sila and walang magkakasakit. Sulit naman lahat ng to. Tsaka kitang-kita naman din yung appreciation nila sa pagkain. Super excited sila. Kala mo hindi nakakain ng 1 buwan. Tapos never na rin ng mga yan naging picky eaters. Tsaka nakakatuwa talaga sa feeling na walang nasasayang na food. Tapos kita nyo naman simot na simot nila. May pag-double check pa nga po. Mini-make sure nilang simot lahat.